Higit 2 taon bago ang 2028 presidential elections, maging si Pangulong Bongbong Marcos ay nag-iisip na rin kung sinong magiging pambato niyang kandidato. Para bigyan ng mukha ang balita, live mula sa Malacanang si Mobile Journal Julie Baiza. Julie! Pop J, may mga kinakausap na raw ang administrasyon na posibleng pambato sa darating na 2028 elections. Sa sidelines ng Association of Southeast Asian Nations Editors and Economic Opinion Leaders Forum, kinumpirma ni PBBM na may kinakausap siyang mga individual para maging pambato niya sa 2028 presidential elections. Pero ilan daw sa mga kinausap niya ang tumangging tumakbo. Nang tanungin naman si PBBM kung may i-endorso na siya sa lalong madaling panahon, sagot niya, not soon. Not soon. The timing is everything, Rico. Bago naman ito, dumalo ang Pangulo sa General Assembly ng NIA-NCIA sa Quezon City kaninang umaga. Humarap at nakipag-usap si PBBM sa irrigators at magsasaka para marinig ang kanilang hinaing. Idinulog nila ang problema sa mabagal na pamamahagi ng farm inputs, dahilan para maantala ang pagtatanim. Nariyan din ang kakulangan ng tulong sa makinarya para sa mga magsasaka. Nagbaba na ng utos ng Pangulo sa Department of Agriculture na madaliin ang pamamahagi ng binhi bago pa man ang planting season. Pinapalawak din ang pag-aaral at processing para matiyak na angkop ang binhi sa mga lugar na pagdadalhan dito. Palalakasin din daw ayon kay PBBM ang contract farming. Sa ilalim nito, mayroon ng kasunduan ng mga magsasaka at buyers para sa pag-produce at pag-supply ng agricultural products. Binuksan din ang bagong command center bilang bahagi ng modernisasyon ng NIA. Para yan sa mas mahigpit na monitoring sa lagay ng mga dam. Pag-amin ng Pangulo, nagbabago na ang klima at unpredictable ang epekto ng mga ito, kaya't kailangan ng teknolohiya. Pakinggan natin si Pangulong Marcos. Kailangan maganda ang koleksyon natin ng datos. Kailangan pinapakinggan natin ang mga magsasaka dahil kayo ang unang nakakaalam kung ano yung mga pangyayari sa mga lugar ninyo. Pops, hindi lang daw ang mga magsasaka ang makikinabang dito, kundi ang bawat komunidad. Pops Ray. Julie, balikan natin yung forum na dinaluhan ng Pangulo. Bakit naungkat kung may pambato na siya sa 2028 elections? Yes, Pops J, business event kasi yan, and nagkaroon nga ng forum si Pangulong Bongbong Marcos. So natanong yung iba't ibang topic, and hindi naman naiwasan na matanong sa kanya, ano ba yung katangian daw ng isang leader na dapat maging susunod na presidente ng bansa. Ang sabi naman, Pops J, ni PBBM, inalatag na yan isa-isa, isa sa mga sinabi niya is yung may mga alam nga sa pagdating sa ekonomiya na dapat mapababa yung inflation. Tapos, ang idinugtong kasi, Pops J, yung tanong, sa palagay mo ba, ikaw ba, given dyan sa mga katangian na inilatag mo, meron ka na bang napipisil? O meron ka na narrow down mo na ba sa mga 3 to 5 names? Yung possible na pambato mo, ang sabi nga niya, meron na silang mga kinakausap. Pero again, hindi naman nag-name drop ang Pangulo at wala pa naman daw. Sa ngayon nga, may mga tumatanggi. Oo, pero Julie, wala ba siyang paapyaw kung sino ang kanyang pinatutungkulan? Wala bang clue? Pop J, maingay. Maingat yung pagsagot niya kanina, Kasi si PBBM, kung maririnig doon sa discussion, tumatawa talaga siya. Hindi talaga niya, kumbaga parang iniiwasan niya kapag patungan na sa medyo controversial. Lalo na ngayon, Pop J, paulit-ulit na matunog simula nung nag-announce si VP Sara, yung mga pangyayari sa larangan ng politika. Okay, Julie, ngayong hapon, dumalo si PBBM sa handover ceremony ng Manny Pacquiao memorabilia. May napag-usapan ba sila? Oo, Pops J, kanina nga, katapos-tapos lang, dumalo ang Pangulo dyan sa handover ceremony. Nakita natin, dumating si PBBM kasama si First Lady Liza Arneta Marcos, kasabay nilang pumasok si former Senator Manny Pacquiao. And for context, Pops J, isa si Pacquiao sa mga nakalaban niya noong 2022 elections. So, in just 2 days, pangatlo na si Pacquiao sa na-meet niya sa mga nakalaban niya kasi kahapon, ang nakasama naman niya si former Vice President at ngayon Naga City Mayor Leni Robredo at si Manila Mayor Isko Moreno. So doon naman, Pops J, sa naging pag-uusap, nakita natin na nagbubulungan, and after the event kasi iniikot nila, tinignan nila yung mga nakadisplay na memorabilia.
Pero wala namang nabanggit ang Pangulo tungkol sa politika or eleksyon. Yung kanyang speech actually, sumentro yan sa mga papuri at saka mga side stories, Pops J, tungkol kay former Senator Pacquiao, yung mga kung paano nga daw naging proud yung mga Pinoy at saka yung mga ilang beses na kumbaga parang ceasefire at pananahimik ng bawat community tuwing may laban si Pacquiao. So parang ginawa daw talagang proud bilang isang Pinoy. Ayun, may dagdag bang sinabi ang palasyo sa pagkikita ni VP Leni at PBBM? Pops J, si Yusek Claire Castro nga kanina nagsalita tungkol nga dito kasi ang tanong nga napapadalas and nga, sinabi nga ni Yusek Castro gagaya din nung mga nabanggit na before na talagang hindi naman sinasadya. Ang sabi nga ni PBBM kung maaalala kasi na-timing nga sa announcement ni Vice President Sara Duterte yung naging pagkikita nila sa Naga. Wala naman nga daw talagang bahid ng politika. Kumbaga ngayon kasi nagtutulungan daw yung mga opisyal, yung local leaders and yung national government kaya nga ng mga nilagdaan kahapon. Okay, Julie, may sagot ba ang palasyo dun sa sinabi ni Attorney Harry Roque na gusto raw ni PBBM na makipag-ayos kay VP Sara Duterte? Papshay, basahin natin yung naging pahayag, yung naging sagot dyan ni Yusek Claire. Ang sabi niya, kasinungalingan na naman daw yan, Papshay. Dapat daw ang iniisip ngayon ay yung serbisyo muna bago yung pamumulitika. Ang isa pang sinabi niya, that is the problem with the Vice President. Mabilis maniwala sa mga kwentong beauty parlor ni Harry Roque na palagi namang source ng fake news. Pops, yan ang sagot ni Yusek Castro. Dapat daw hindi na pinaniniwalaan yung mga sinasabi ni former presidential spokesperson Harry Roque. And ang banggit pa ni Yusek Claire, tila kakaiba raw talaga si VP Sara kasi hindi na nga daw siya nakakatulong bilang isang public servant, naninira pa raw siya. Julie, sa day one ng confirmation of charges kay dating Pangulong Duterte, inakusahan ni Attorney Nicholas Kaufman ang Pangulo na may plano raw i-neutralize si Digong. Anong tugon dito ng palasyo? Oo, Pops J, sunod-sunod nga yung mga naging tugon ni Yusek Claire Castro doon sa lahat ng mga nabanggit kanina nabanggit kahapon ng legal counsel or ng defense ng dating Pangulo. Ang sabi ni Yusek Claire kanina, there is no truth to that. Kaufman is a lawyer but relying on mere gossip. Is he into anti-wiretapping? Yan yung sinagot ni Yusek Claire. Pero Pops, abangan natin na may mga sasabihin pa na karagdagang impormasyon ng palasyo bukas. Kasi again, may nakaschedule tayong press briefing and maaaring marami pang masabi sa pagpapatuloy ng pre-trial ngayon ng ICC. Julie, bukas na ang 40th EDSA anniversary. May panukalang gawing regular holiday ang February 25. Anong masasabi rito ng Malacanang? Sa ngayon, Pops, sabi ni Palace Press Officer Claire Castro, inaaral pa daw yan. Wala daw discussion pa doon sa planong ito as of this date. Maraming salamat, Mobile Journal Julie Baiza.